Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so ito na po yung ating mga alagang manok. So sila po ay nasa 25 days na po dito sa ating pong kulungan. So ito na po, malalaki na yung ating mga alagang 45 days o broiler. Ayan po. So bago po tayo magpakain ngayong umaga, tayo po ay magsasample po ng kanilang timbang. Ayan. So titingnan po natin kung gano'n na po kabigat yung ating pong mga alaga ngayong araw. So sila po ay 25 days old na po. Ayan, so malalaki na po ito. So try po natin itong timbangin. So ayan, kuha po tayo dito ng isa para matry po natin yung kanilang timbang. So unahin po natin to. Oh, maganda malalaki. So medyo mabigat to. Ayan, so 1.66 yung kanyang timbang. So maganda po yung kanyang timbang So maganda po itong manok na to dahil yung kanyang balahibo po ay marami pang maliliit po, yung bago-bago pa lamang po na-develop. Ayan. So yan po ay may chance pa talaga na lumaki pa po. Ito naman, kunin po natin ito. So ito po ay 1.6 yung kanyang timbang. So kuha pa po tayo dito. Ayan. So itong nakahiga. Ayan, so 1.48. Huwag kang tatalon. So ayan po, so 1.48 yung timbang nito. So dito naman sa kabila, kuha po tayo dito ng ilang piraso. Ito, try po natin ito. Ayan, so 1.4. Ayan. Tapos dito, kuha din po tayo. Ayan. Okay. Ayan po, malulusog. Ayan, 1.47 yung kanyang timbang. So tayo po ay nakapag-sample na po ng kanilang mga timbang. So base naman po doon sa ating pong resulta ng mga manok na tinimbang po natin ay maganda naman po yung kanilang mga bigat. Ayan, ayon doon sa kanilang edad po. So ibig sabihin, so pwede na po tayo magbenta pag may 3 to 5 days pa po dahil pasok naman na po yung ating pong manok sa timbang. So nasubukan ko na rin po na magbenta dati nung mga nakaraan taon ng 1.5 pataas sa mga lechonin po yung mga pang lechon na size, dahil meron din po tayong mga customer dati na umu-order po ng ganong timbang pa lamang po. So pagka kasi mga lechon, pang lechon po na business, ang mas preferred po nila yung mga 1.5 hanggang 1.7. Ayan, so yung ating pong mga alagang manok ay malilinis po Ayan, kung nakikita po ninyo, yan, puting-puti po yung kanilang mga balahibo. So wala pong dumi yung kanilang katawan. Ayan.
So ganyan po kalilinis yung ating pong mga alagang broiler. Ayan, katulad po nito. Ayan. So maintain po kasi natin yung ating kulungan na lagi pong malinis araw-araw. So kahit po yung ilalim, ayan po, wala pong makapal na dumi ng manok. Dahil madalas din po tayo naglilinis po niyan. Ayan po, tuyong-tuyo po yung ating pong ilalim. Ayan. Papakita ko po sa inyo sa baba yung itsura po niya sa ilalim. So ito po yung flooring ng aming pong poultry. Ayan. So ganyan po yung ilalim, itsura niya sa ilalim. So ito po ay semento. Ayan po. So semento po yung aming pong flooring para madali pong maglinis. Ayan. So ganito po yung dumi niya. So hindi naman siya masyado pang makapal dahil kalilinis lang po natin kahapon. So bukas po, so pwede na ulit tayo magtanggal nito bukas dahil mahaba pa naman yung ating pong oras dahil nga po holiday. So gamitin po natin yung pagkakataon na meron po tayong mahabang oras sa pagtatrabaho po dito sa poultry. Ayan, dahil pag may pasok na po tayo ay rush na naman po yung ating pong pagtatrabaho. So ito lang po muna yung ating update sa ating pong mga alagang manok. So pagkatapos po nito ay magpapakain na po tayo ng ating pong mga alagang 45 days na manok o broiler. So ito na po. So maraming salamat sa inyong lahat sa panonood nitong ating video. Sa mga bagong kaibigan na nag-subscribe dito po sa ating channel. So happy farming po sa inyong lahat and God bless din po.